Bakit ko nasabi nakakaloko? Eto, isipin niyo guys, ano po? Ito parang anong nangyayari ay ni-twist yung kwento ni-twist ni Ray yung kwento ni Erwin. Okay? Pag-analyze lang po ang ating gagawing reaction dito. Okay. Bago lang, syempre, magandang araw at mega love shoutouts sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa at napakarami niyo po. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo at wala na tayong ligoy-ligoy. Baka yung iba ay hindi pa napanood yung aking upload kanina. Okay. Eto na. Di umano. Ayon niya kay Erwin, nagkita. And ayon naman kay Madam Edna, nagkita ng hindi sinasadya. Ayon naman, dito kay Red Zane, na-set up, sinundo si Dalaga para magkita, pinagkita yung dalawa. Ano ba ang totoo? Sa madaling salita, okay, nagkita na, okay, nagkita, okay. So, ina-analyze mo natin. Ano? Ang akin lang dito, bakit mo yung kwento ni Erwin ay positive? Kinikilig-kilig pa nga si Erwin. Ano? Pero bakit? Pagdating sa kwento ni Red Zane, negative. Na-trauma, tumakbo, muntik nang mabangga, so na-trauma. Tumakbo. So, ibig sabihin, tumakbo, natakot. So, ni-twist. Doon sa hindi maganda ang mga pangyayari. Ito ang akin. Anong pa ho ba ang pag-aasahan natin? Dito kay Red Zane. Siyempre, natural. Kagaya ng unang pasabog niya na patungkol sa liblib na lugar, masamang masama si Boy. At sa ikalawang, itong di umano ay na-set up, sinundo daw kuno ng sponsor, itong si Beyonce. Natural, eto na naman. Walang pinagkaiba doon sa unang pasabog sa liblib na lugar, ito ikalawang pasabog, masama na naman. Kumbaga kaawa-awa na naman ang dating ng Dalaga. I-analyze nyo ho. Samantalang, doon sa blind item ni Erwin, ay kakilig-kilig sila at ang sabi nga ay kumukontra ang ina. Galit na galit yung ina at yung ama ay pinharurot ng takbo ang tricycle. So, ano naman yun? Yung kwento ni Rizay na muntik na mabangga. Medyo over ang mga kwento ng Rizay na wala naman sapat na resibo at wala naman siya doon sa lugar kung saan naganap. Samantalang itong Erwin may hawak na video at naandoon sa may tindahan. Medyo, ito, ang nakakagulat lang nito, kung pagbabangga-banggain ho natin, ang salaysay ni Erwin nagkita. Ayon naman kay Madam Edna, nagkita na hindi sinasadya. Ayon kay Lorne, nagkita. Ayon naman kay Reze, nagkita nga dahil kinuha ng dalawang babae. So, sa madaling salita, iisa ang sinasabi, nagkita. Kaya lang, pagdating naman dito ho kay Reze, negative, masama na naman. Itong kabila or kaawa-awa na naman ang dating ng Dalaga. So, ni-twist na baliktad na ang kwento. Pinalalabas ni Reze, na ang Dalaga ay muntik ng mabangga at ang Dalaga ay nagkapobya nang makita, so kumaripas ng takbo. Di ba? Ako'y maniniwala kung mayroong sapat na resibo na magpapatunay at kung mailalabas ang video ni Erwin kung ano ang tunay na pangyayari. Kasi ayon sa balita, di umano magsasalita raw si Beyonce at isasalaysay ang katotohanan at di umano daw ay naipablatter na ang mga tao na kumuha sa kanya. Ayon kay Rizane, may masamang plano o may masamang balak. Pag sinabing may masamang balak, ito ang kwento na Rizane, may masamang balak daw, may masamang pinaplano. Ano ba ang pagkakaiba? Okay. Ano ba ang mga halimbawa na mga masamang balak kinuha para ipapatay, kinuha para ipasalvage, kinuha para ipabugbog, kinuha para mag-usap, kinuha para magkaayos, mag-usap, magkaayos, nga lang ay nasusun, sinundan daw kuno ng magulang. Ano ba talaga ang totoo? Kasi ang kwento ng Red Zane masyadong negative. Galit na galit daw, meron pa lumalabas sa kwento na di umano. Lihis issue. Nibaliktad na ang kwento. Samantalang ang kwento ni Erwin ay napaka-positive. Kinikilig. Sige po, i-analyze nyo ha pagdating kay Red Zane, masamang masama. Alam mong
totoong takot na takot o nagka-phobia. Ang salitang phobia nanggagaling sa bunganga nila. Ano ba talaga ang totoo? Maniniwala ako kung mayroong sapat na resibo na ilalabas at hindi ho natin pwedeng pagpapaniwalaan ang sinasabi na kung sino man. Isang halimbawa, Red Saint. Kung kay Erwin, hindi pa rin natin pwedeng paniwalaan dahil wala ho tayo nakikitang sapat na magpapatunay na gano'n talaga ang nangyari. O, di ba? Ang akin lang dito, ito naman, sa Red Saint, gara-gara na naman, bida-bida na naman. Puro kwento, wala naman resibo. Lumalabas na lumilitaw ayon sa mga kwento ni Red Saint, muntik na mabangga ang dalaga. At may masamang plano para sa dalaga. Ano ang totoo, Red Saint? Hindi ako maniniwala sa iyo. Hindi nyo, guys, kailangan paniwalaan sa Red Saint. Noon pa yan, sa mga bulong-bulong yan, wala siyang naipapakitang resibo at wala siya kung saan nangyari. Yan, may natawag. At wala siya kung saan nangyari na ganap ang hindi dapat naganap or kung ano man yung pagtatagpong iyan, pagkikitang iyan. Di ba? Oh, ay nako, yan ang sinasabi ko. Huwag ho tayong basta-basta magpapaniwala dahil no pa man ho, husto lang ho yan sa kuda based sa kanyang nalalaman. Pero walang sapat na ebidensyang na ipapakita. Ang ganda ng paliwanag ni Erwin, nakakakilig, kinikilig. Tapos ngayon, pagdating kay Rezane, lumalabas sa kawawang-kawawa at muntik na mabangga. O, so, anong gusto mo palabasin, Rezane? Balik ta rin ang kwento. Teka muna, ang kailangan ho mailabas dito ay ang video ni Erwin. Dahil siya ho, sinasabi ni Erwin na meron siyang video, nakita niya ang pangyayari. Para malaman kung sino ano nasabi ng totoo. Kasi ang kwento ko ni Rezane, masyadong iba-iba, masyadong mabigat, na parang na-trauma, natakot, tumakbo, muntik na mabangga. Ayun na, ang akin lang dito, ako lang yung nagtataka. Nagtataka ko dito kay Rezane. Pagdating sa mga kanyang kakwentuhan, lumilitaw doon na parang ang naagrabyado ang babae. So, para sa akin, ito ho, mas maganda kung may video, magpapatunay, ilabas yung video. Okay? Para lang matapos. Diba? Ano sa palagay ninyo? Para matapos. Kung hindi magsasalita si Edo, kasi tinanggi ni Edo hindi raw totoo yun. Okay, kung magsasalita si Beyonce, sige, abangan natin. Pero make sure, na sabihin na Beyonce, ay, yun talaga, totoo nangyari. Pero abangan natin, kasi magsasalita raw si Beyonce. Pero, sige po, abangan natin. Magsasalita raw si Beyonce. And then, ano kaya ang magiging pahayag dito ni Beyonce? Pero, yung video na na kay Erwin, dyan lang muna. Kasi ang tabayanan natin, kung ano yung ikikwento ni Beyonce, dyan magkakaalaman kung ano ang katotohanan. Kasi mayroong hawak na video si Erwin, magpapatunay. Kung ano ang katotohanan, kung ano ang naganap sa pangyayari. Di ba? Abangan ho natin kung ano ang mga kwento. Ay kasi ho, sa mga kwento ko ni Rezane, lumalabas na dehado, kawawa ang babae, na trauma, tumakbo, muntik na mabangga. Ayon naman sa kwento naman ni Erwin, kinikilig siya. Maghanda raw. May magnininong na daw. O, di ba? Medyo parang ang napapansin ko dito kay Rezane, mula pa noon, ang mga kwentuhan niya, lumilitaw na parang laging dehado. Kaya ako, ay hindi na ako hindi ako nagpapaniwala kay Rezane. Kasi, ang kwento niya, puro lagi one-sided. Di ba? Ngayon, abangan nyo lang ako mamaya. Short video lang po tayo, guys. Ano ho? Kaya ako naman napablog ng ganito, kasi baka mawala pa sa isip ko. Pagbanggain nyo yung kwento ni Erwin, masaya, kinikilig. Kumpara sa kwento ni Rezane, na lumilitaw, kawawa yung babae na trauma, muntik na mabangga. Ay, kailan pa ba si Rezane nagkwento na naglabas ng resibo? Inaabot ng 2 oras na ampaw ang mga live niya na wala katuturan lahat ng mga pinagsasasabi. Puro shout out. Wala naman nilalabas sa resibo. Ang tabi tayo kasi ang balita, magsasalita raw si Beyonce at di umano daw ay nakablatter na. Kasi raw gagawa ng masama. Ano masama? Teka muna. May sapat ba kayo resibo? Naku, Diyos ko. Ang hilig kasi, agad na andun agad sa masama agad. Diba? So, short video lang tayo, guys. Abangan nyo ako mamaya sa premiere natin, no? At sige, ang tabay tayo. Mag-abang-abang tayo, no? Tuloy! Abangan nyo ako, guys. Hanggang dito muna, bye-bye po. At tayo nang tayo makarami. Ngak lang tayo ng ngak dito. Bahala na kayo kung saan nyo gustong manood ng mga reaktor. I-click nyo na lang ng i-click. Bye-bye na po.